Denise POV. Welcome home! Papa embraced me tight nang tuluyan ako makalapit sa kanya. After I decided to finally go home, 1 taon ako namuhay na mag-isa. Although I always send message to my brother that I am okay and fine, mas pinili kong putulin muna ang lahat ng connection ko sa kanila. I continued designing at ipinapadala ko yon kay Rachel. Hindi naman nila matrace kung saan galing ang parcel dahil hindi ko to nilalagyan ng return address. Kahit wala ako, I still want to be part of the company. 3 months ago, Bella Dozaza launched my designs and called it the Denise Collections. Napanood ko online ang launch and I was happy dahil very successful to. Maganda din ang sales ng kumpanya at mas nadagdagan pa yon when they launched my collection. Sa loob ng 1 taon, palipat-lipat ako ng lugar. Noong umalis ako dito, sa Bicol ako nakarating. I stayed there for 2 months at nangupahan ako sa isang maliit na apartment. After Bicol, nagpunta ako sa Cebu. Mas nagtagal ako dito, which is 6 months, and still I stayed in a small apartment habang panay ang pamasyal ko sa mga magagandang lugar dito. Lumipat ako at nakarating ako ng vegan. Masaya din dito, lalo at maraming magagandang tourist spots ako napuntahan, tulad ng mga museums at mga old houses. Madalas din ako mamasyal sa beach dito at sobrang na-enjoy ko ang stay dito. Magtatagal pa sana ako dito, pero nakasagap ako ng balita na uuwi ng Pilipinas ang pamilya ko. Namiss ko sila bigla, kaya naman nagdesisyon na akong bumalik. I think 1 year is enough para maghilom ang mga sugat ko. Kailangan ko lang maging matatag sa pagbabalik ko. Masakit pa rin, pero tanggap ko na ang lahat. I miss you, Papa. Where have you been? We are all worried for you. I just went for a vacation, Papa. It may hurt us. Nakangiti kong sagot dito. You could have told me where you are. You silly brat. Hinaplos si Papa ang pisngi ko at alam ko na sobra ko na-miss ng pamilya ko. How's Inay and Amber and Hans? Are they here? Tanong ko kay Papa. No, Pumpkin. They stayed in Milan. Well, you know Hans is in school. Amber is at work. You should call them. They terribly miss you. I will, Papa. Sabi ko naman dito, saka ko uli siya niyakap. Denise, napalingon ako sa pinagalingan ng boses at hindi ko napigilang tumili. Kuya! Agad akong yumakap dito at ganun din si Kuya. Oh God, we miss you, little sister. Madamdaming sabi ni Kuya. Where is Granny? Is she here? Napalinga ko habang hinahanap ko ang lola ko. While she went shopping with Rachel for the party tonight, Papa said. Party? Nagtatakang tanong ko. Alam ba nilang uuwi ako ngayon? It's just a simple get-together party for our friends. Maybe a homecoming party too, since you are here already? Napangiti ako sa sinabi ni Papa. I am just so lucky to have them in my life. By the way, sabi ni Kuya sa akin, saka siya umakbay sa akin. Tristan, stop. Hindi na naituloy ni Kuya ang sasabihin niya nang pigilan ko to. I don't want to hear anything about him, Kuya. Please, I'm okay now. I really am. Are you sure? You're over him? Tanong ni Kuya sa akin kaya agad akong tumango. Kahit hindi naman ako sigurado. I just have to be strong. Hindi may iwasan na magkikita kami. Pero sa palagay ko, kaya ko nang harapin si Tristan. Nagpaalam muna ako na aakyat ako sa kwarto dahil napagod ako sa biyahe. Wala namang nagbago sa kwarto ko dahil kung paano ko to iniwan, ganun pa rin naman to. Ibinagsak ko ang katawan ko sa kama at hindi ko na nga namalayan na nakatulog na pala ako. Hey, sleepyhead, wake up! Napaungol ako at pagdilat ko na mata ay nakita ko si Rachel. Bro! Napatayo ko bigla at niyakap kong kaibigan ko na umaatungal na ngayon sa harap ko. I miss you, bro. Sabi ko sa kanya. Huwag ka nang umiyak, gaga ka. Wala kang paramdam ng 1 taon, buruha ka talaga. Maktol niya kaya natawa ako sa kanya. Nandito na ako, bro. I just need time for myself, but I'm okay now. Pangaalo ko kay Rachel. Bumitaw to sa yakap ko, saka tumingin sa akin. Bro, si Tristan. Rachel, please.
Ayoko na muna siyang pag-usapan, okay? Bumuntong hininga naman si Rachel saka tumango. Maghanda ka na. Magsisimula ng party mamaya. Sabi nito sa akin. Hindi na muna ako bababa, Rachel. Hindi pwede. Huwag ka na makulit, okay? Kasi tiyak ko naman ang kukulitin ni Zio. Maghanda ka na. Pinanlakihan pa ako nito ng mata na para bang sinasabi na hindi ako pwedeng tumanggi. Okay, susunod ako. Pero pakisabi naman sa baba na padalhan mo na ako ng pagkain. Nagugutom na ako. I have no choice dahil alam kong kukulitin nila ako lumabas. Hindi naman nagtagal dumating ang pagkain na hiniling ko. Kumain muna ako at pagkatapos ay naligo na ako para makapaghanda. Eksaktong alas 8 na ako bumaba dahil hindi ako makapag-decide sa damit na isusuot ko. Ako na din na nag-ayos sa sarili ko, kaya naman medyo natagalan talaga ako. Pagkababa ko ng hagdan, ay nakita ko agad si kuya na nakasimangot na dahil siguro naiinip na to. You brat? Sabi nito at saka inilahad ang braso niya sa akin. Sorry kuya, I really have no plans for showing up. Pag-amin ko dito. Papa has been pestering me for the past 2 hours, so please. Sorry Lina, behave, for God's sake. Maktol niya kaya humiling ako sa balikat niya. Okay. I will behave kuya, I promise. Sabi ko naman dito. Wala naman akong ginawa sa party kung hindi ang makipagkamay, mga musta, ngumiti at mag-hi at mag-hello sa mga taong nandito. Hindi naman nagtagal inamataan ko si Drake at si Daryl. Hinahanap na mata ko si Patrick dahil na-excite ako na bigla na makita siya. Pero wala naman to. Sinalubong namin sila ni kuya at gano'n na lang ang gulat nila na makita ako. Denise, hey, kamusta ka na? Damon gave me a hug and Daryl also did. I'm okay guys, thank you for asking. Kakarating ko lang kanina. Hindi ko nga alam na may party sila. Kung alam ko lang sana bukas na lang ako uuwi. Wow, it's been a year ha? Saan ka ba nagsuot? Umabot ng inumin si Daryl sa nagdaang waiter at inabutan si Drake habang wine naman ang kinukuha ko. Naglibot-libot lang ako. I took a break. Hiatos lang ang peg. Biro ko sa kanila kaya natawa lang ang dalawa. Siya nga pala, nasaan si Patrick? Bakit hindi mo siya kasama? I really wanted to see Patrick. Hey, off limits na yon. Sabi ni Daryl. Sira, gusto ko lang naman siyang kamustahin. Sagot ko sa malisyosong komento ni Daryl. Saka, bakit off limits? May girlfriend na siya? Long story. All to cut in short, may nakilala siyang babae. Kamukhang kamukha ni Blanca. At sabi niya si Blanca daw yon. She is that right? Yun kasi pagkakaalam ko. Hindi nang alam namin. Ewan ko. He firmly believed that his reign is also Blanca. Ang gulo ha? Sabi ko naman so Daryl nodded. At parati pang isang gulo. Narinig ko sabi ni Drake, kaya naman napatingin ako sa diretsong tinititigan niya. Wow, it's none other than Tristan Montefalcon. At kung hindi ako nagkakamali, kasama niya ang babaeng naabutan ko noon sa kondo niya. Wow, sila pa rin pala? I'll just go check the others. Paalam ko sa dalawa saka ako tumalikod. Dumiretso ako sa restroom na nasa baba ng mansyon para kumalma. Akala ko naman kaya ko nang harapin si Tristan. Bakit ganito? At bakit naman dinala pa niya dito yung babaeng yon? Seriously? Hindi na siya nahiya sa pamilya ko? Huminga muna ako ng ilang ulit bago ako lumabas ng banyo pero laking gulat ko na nasa labas si Tristan. Anong ginagawa mo dito? Nasa kabilang side ng men's room. Denise, let's talk. Agad niya akong tinulak papasok na banyo. Inilak ni Tristan ng pinto at saka ko isinandal sa pinto. What are you doing? Are you? He kissed me. He sealed my lips with his. Pumalag ako pero hinawakan niya ang kamay ko at itinukod sa pinto. I don't know how to react. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa mga oras na to. I miss him so bad. Terribly. Pero may girlfriend na siya. Naitulak ko siya na maalala kong babaeng kasama niya. Of course, ayoko naman makasakit ang kapwa ko babae. Stop this, Tristan! Baliw ka ba? Galit na sabi ko sa kanya. Kung hindi ka babalik sa akin, malamang na mabalo na talaga ako, mi amor.
Oh my God! Ano bang plano ng taong to? Tristan, please, huwag mong gawin to. Pagmamakaawa ko sa kanya, but he kissed me again. At kahit ayokong tumugon, my body betrayed me. I found myself answering his kisses because I miss him. I miss kissing him. Hindi ko na inisip na may babae naghihintay sa kanya sa labas because all I want to feel right now is him. We are both catching our breath when we stop. He touched my nose with his nose like he always used to do. Let's get out of here, he whispered. What? He pulled me and opened the door immediately. Buti na lang walang tao sa labas kaya nakahinga ko na maluwag. Hinila ni Tristan ako sa pinto, sa may gilid kami dumaan. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko pero hindi na siya sumagot. Oh, this man? Dinala ko ni Tristan sa shipyard kung saan nakadark ang yate niya. Hindi ko mapigilan makaramdam ng saya, lalo pa at very memorable sa amin ang yate na to. Dito ko unang ipinagkaloob ang sarili ko sa kanya. This is where we first made love. Nandito pa rin pala to? Tanong ko sa kanya habang papalapit kami sa yate na magkahawa kamay. Of course, mi amor. This is ours so hindi ko to iaalis. We have beautiful memories here. Nakalimutan mo na ba? Malambing na sabi ni Tristan sa akin. Dinala niya ako sa gilid at nagulat ako sa nakalagay doon. It is my name, written in bold cursive letters. Nilingon ko siya and he was smiling. You like it? Tanong ni Tristan. Of course, I love it. Sagot ko saka ko yumakap sa kanya. Pero na maalala kong babaeng kasama niya, ay bigla kong bimitiw kaya napukunot ang noo niya. Paano yung girlfriend mo? Tanong ko saka ko napayuko. Girlfriend? As far as I can remember, wala akong girlfriend. Hinampas ko siya sa braso kaya napaaray pa siya. Sino yung babaeng kasama mo? Inabutan ko ba kayo sa kondo mo? Galit kong sigaw sa kanya, pero hinila na lang ako at agad na pinaakyat sa yate. Marami tayong dapat pag-usapan. Sagot niya sa akin. Dumiretso ako sa dock ng yate para doon kami makapag-usap. Malamig ang siboy ng hangin ngayong gabi, kaya nakayakap ako sa braso ko. Hindi naman nagtagal ay sumunod si Tristan. Nilagayan niya ako ng kumot sa balikat ko, sa kanya ko niyakap mula sa likod na parabang ayaw kong pakawalan. I'm sorry, sabi ni Tristan. Hindi ko alam na ganun ang pinagdaanan mo sa kamay ng Jeric Belanchi na yan. My tears fell kahit ko pa itong pigilan. Hanggang ngayon sensitive pa rin ako pag naalala kong ginawa ni Jeric. I was so afraid. Wala akong magawa kung hindi ang sumunod sa kanya kasi sasaktan niya si Hans. I know, he answered habang lalong humigpit ang yakap niya sa akin. He even threatened me with you. May sniper at that time nung huli tayo magkausap. Gusto kong sabihin sa iyong lahat, Chu Patrick, pero hindi ko magawa dahil may nakatutok sa noo mo. Napahikbi ako sa kanya, kaya naman iniharap ako ni Tristan sa kanya. I was so scared. I was so scared na pati ko sasaktan niya. Napailing ako by remembering that day so Tristan caged me with his arms. I know. Sinabi sa akin lahat ni Patrick. I'm sorry, mi amor. I was so selfish to think about my pain when in fact your pain is much more worse. I did everything to protect you, Tristan, and even Hans. Ayoko kayo mapahamak. I'm here now, mi amor. I promise you na wala nang gagalaw sa'yo. I will do everything to protect you. Napasimangot ako dahil naalala ko na naman ang babaeng nakasama niya. Bakit may kasama kang babae? Ikaw agad na pinuntahan ko na umahuli si Jeric. Pero ganun ang inabutan ko. Napabuntong hinga to and cupped my fist. She is Cassie, business partner ko na nakilala ko noong umalis ako. Nagkataon lang na nasa kondo ko siya nung time na yon. Doon siya natulog at pinahiram ko lang ng damit. Bakit doon natulog? Pinaningkitan ko siya ng mata, kaya naman napakamot ng ulo si Tristan. Nag-inuman kaming dalawa. Wala pareho kaming broken-hearted. Nalasing siya, kaya doon ko na pinatulog. Hinampas ko to sa dibdib. Sigurado kang yun lang ang ginawa nyo?
Inis na tanong ko dito. Mi amor, you know me. It's you or no one. Remember? Paalala ni Tristan sa binitawan niyang pangako sa akin. Siguraduhin mo lang, Tristan Montefalcon. Medyo gigil pa ako sa kanya, pero mas pinili kong paniwalaan yung pangako niya. I promise, he said, then he kissed my forehead. Yumakap ako sa kanya kaya naman niyakap niya ako pabalik. Mahal na mahal kita, Tristan. Bulong ko sa kanya. Mahal na mahal din kita, Denise. Please, wag mo na akong iiwan. At kung may problema, please, let's figure it out together, okay? Pakiusap ni Tristan sa akin. I promise, love, hindi na tayo magkakahiwalay. Sagot ko sa kanya. Nanatili lang kaming magkayakap ni Tristan. We stayed that way hanggang sa maalala ko ang pamilya ko. I need to go, love. Paalam ko dito. Why? Saan ka pupunta? I can see that Tristan doesn't want to let me go. Baka hanapin ako ni na Papa at Kuya. Sabi ko naman dito pero ngumisi lang siya. Don't worry, mi amor. Alam nila na akong kasama mo. Dagdag pa ni Tristan. You heard it right? Actually, bago ka pa umuwi, nagkakausap na kami ni Jacob. Close na nga kami eh. Hindi ko alam kung joke ba to. Ako ang totoo. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ko. Yes, mi amor. And I think your brother likes me already. Natawa pa to sa sinabi niya. That's great, love. Madala magkagusto ang isang yon. Well, totoo talaga yon. Si Kuya ang tipo ng taong mahirap ma-impress. Kaya nga hindi ko alam kung ano ginawa nitong si Tristan para mapaamo ang kuya ko. Napatili ako na bigla akong buhati ni Tristan at isinampa sa balikat niya. What are you doing? Tanong ko dito pero hindi na siya kumibo at naglakad ng diretso papunta sa kwarto. Pagdating namin sa kwarto ay agad niya akong ibinaba. He ravished my lips at once and I hungrily answered it back. I miss you. Ungol nito habang hindi tumitigil ang halik niya sa akin. Binuhat niya ako at agad na inihiga sa kama. Nagmamadali ang bawat kilos namin dahil na rin marahil sa sobrang kasabikan namin sa isa't isa. He immediately removed everything from me and nakita ko pa kung paano niya ihagis ang mga damit ko sa kung saan. After that, siya naman ang nagtanggal ng damit. Hindi pa rin nagbabago ang katawan ni Tristan. At his age, he was really able to maintain his body. This is gonna be a long night, mi amor. Marami tayong babawiin sa isa't isa. He chuckled as he settled on top of me. Mabilis ang kilos si Tristan at alam ko na dahil yun sa pagkasabik. Matagal kami nagkahiwalay at malaki ang tiwala ko sa sinabi niya na ako lang. Na kung hindi ako, di bali na lang. At tuluyan akong inangkin ni Tristan. Oh God, mi amor, that was awesome. Bulong niya as he barred his face on my. I love you. Bulong ko dito habang sinusuklay ko ng daliri ang pawis na ulo niya. I love you too. He answered. He rolled off me and pulled me to his side. I rested my head on his chest, freeing myself from all the worries. Maayos na ang lahat at wala na akong ibang pangangabahan. Tristan is with me. And that is more than enough for me. Mi amor, saan ka nagpunta? Biglang tanong sa akin ni Tristan. Secret, sabi ko dito while my eyes is getting heavy. No more secrets, right? Tanong niya, and I felt obliged to tell him everything. Ang layo ha? Sabi nito, nang isa-isahin ko ang lugar kung saan ako nagpunta. How about you? Tanong ko dito while playing with his chest. I just stayed here, mi amor. Palagi ako nakaabang sa pag-uwi mo. Kaya nga naging tropa ko na si kuya mo. Kasi palagi ko siyang kinukulit pag bumabalik siya ng Pilipinas. Natawa ako sa sinabi ni Tristan, then he kissed my forehead. At your papa is the best. Mas madali ko siyang napasagot kaysa sa kuya mo. Lalo akong natawa dahil sa pinagsasabi niya. It's a good thing that they like you, love. Well, magiging isang pamilya tayo soon, right? So I have to make that happen. Kaya bago ka pa bumalik, dapat kaalyado ko na sila para wala ka nakawala sa akin. Confident na sabi ni Tristan. Paano kung pagbalik ko, maiba na ako? Kasi akala ko pinagpalit mo na ako.
Tanong ko dito. Well, wala na akong magagawa but to accept defeat. Ganun talagang buhay eh. I smiled and kissed his nose. That will never happen though. Kasi hindi na ako magmamahal muli. Kung hindi lang din sa'yo. He smiled widely and claimed my lips once more. And indeed, it was a long night for the both of us. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana po'y muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.